Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po si Sister Linda Artayamora ng Queenstraw Bacoor Daughters Church, ang inyong makakasama dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, ako po ay naririto sa inyong harapan at nagpapalinis sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo po ako upang malaya kong maihatid ang mga katuroang maiatang sa akin. Puspusin mo po ako ng Santong Espiritu at itago mo ako sa inyong likuran upang ang mga salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Idinudulog ko rin po sa inyo ang mga makikinig. Dalangin ko na maisapuso nila ang mga katuroang ibabahagi ko sa kanila. Marami pong salamat at ito ang aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng kaisasang anak na si Jesus. Basahin po natin ang Deuteronomy 31 verses 24 to 27 na may pamagat na Moses preserved the law God as a witness against Israel. Verse 24, Moses wrote God's law in a book, taking care not to leave out anything. Verse 25, when he finished, he said to the Levitical priests who were in charge of the Lord's covenant box. Verse 26, take this note of God's law and place it beside the covenant box of the Lord your God, so that it will remain there as a witness against his people. Verse 27, I know how stubborn and rebellious they are. They have rebelled against the Lord during my lifetime, and they will rebel even more after I'm dead. Pagkatapos maisulat ni Moses ang lahat ng utos-aklat, inutusan niya ang mga Levita na siyang nagdadala ng kahon ng kasunduan ng Panginoon. At sinabi niya, kunin ninyo ang aklat ng kautusan na ito at ilagay sa tabi ng kahon ng kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos. Mananatili ito doon bilang saksi laban sa mga mamamayan ng Israel. Pumayag ang Israel na sumunod sa kautusan ng Panginoon sa kanila upang makamit nila ang mga pagpapalang ipadadala sa kanila ng Panginoon. Pinakita ito ng Panginoon sa mga Israelita bilang paalala kung ano ang kanilang magiging kapasyahan. Kung sila ba ay susunod at mag-uubay sa aklat ng kasulatan o hindi sila susunod at magiging pasaway, rebelde at matigas ang ulo. Alam ni Moises ang mga kaugalian ng mga Israelita na hindi pagsunod sa kautusan. Makikita sa Exodus 32 to 33. At sinabi niya na ang kanilang pagiging pasaway, rebelde at matigas ang ulo at hindi pagsunod sa kautusan ay hahantong sa kanilang pagdurusa. Ang mga tao ay masyadong makasarili. Imbis na maging mapagmahal sa kapwa, sinusunod nila ang kanilang kagustuhan kaysa sumunod sa ibang tao na nagsasabi ng hindi nila gusto. The words rebellion and stubbornness emphasize Israel open disobedience to Moses' authority. Hindi nila kinikilala si Moises bilang kanilang pinuno. Hindi sila sumusunod sa aklat ng kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moises. Ang magmahal sa kanilang kapwa katulad ng pagmamahal nila sa kanilang sarili ay hindi nila magagawa. Ang komunidad na nagmamahal sa kanilang kapwa ay magiging maunlad, masaya at nagtutulungan sa lahat ng bagay. Ngunit nararapat na ang bawat isa sa komunidad ay magkaroon ng responsibilidad sa kanyang kapwa-tao. Ang pagiging rebelde, suwail at matigas ang ulo ay hindi tumatanggap ng koreksyon at disiplina. Ito ay nangangahulugan na ang kanilang ginagawa ay naaayon sa kanilang kagustuhan, nagre-resulta sa kanilang masamang ugali. Hindi sila sumusunod sa aklat ng kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises. Naidaing ni Moises na kung ngayong buhay pa siya, hindi na siya sinusunod ng mga taga-Israel, lalo na kung patay na siya.
Israel have been rebellious to God. Ang mga taong hindi sumusunod sa aklat ng kautusan ay nagpapagalit sa Diyos at nagpaparusa sa mga gawa nilang masasama. Nasusulat sa aklat na kung hindi sila susunod at mananatiling matigas ang kanilang mga ulo, rebelde at pasaway, sa mga huling sandali, magdurusa sila habang buhay sapagkat ang Diyos ay matuwid at makapangyarihan. Binigay ang aklat ng kautusan upang ang mga anak ng Diyos ay manatili sa Kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung pipiliin natin ang buhay na matuwid sa paningin ng Panginoon, tayo ay Kanyang pagpapalain. Ngunit kung ang pipiliin natin ay pagiging rebelde, matigas ang ulo, tayo ay isusumpa at magsasuffer ng walang katapusang pagdurusa. Nasa atin na kung ano ang pipiliin natin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos ang masalangit, kasama ang aking Panginoon at ang gabay ng Santong Espiritu. Marami pong salamat sa mga katuroang ibinahagi mo sa amin ngayong umagang ito. Alam namin ang mga nasa puso ng bawat isa at kami ay binigyan mo ng pagkakataong makilala kayo ng lulusan. Marami pong salamat. Tinuruan mo kami na sumunod sa inyong aklat ng kautusan. Tulungan mo po kami na makilala kayo ng lulusan at manatili sa aming pananampalataya sa inyo hanggang wakas. Marami pong salamat. Ito ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po tayo ay mapagpala ngayong umaga hanggang sa araw ng bukas. Muli po tayong makinig sa Tinapay mula sa langit. Sa Diyos ang papuri. Amen.